At first, ito lang manipis na green line na sa gitna ang nag-appear dito several weeks ago. Then just last week, nagdagdagan ng isang linya itong makapal na green, may katapat pa o kasamang isang manipis na line dito sa left side niya. Then a day after, nagdagdagan naman ng mas makapal pa na green line dito. So pangatlo na tong linya. And I think the cause here is duda ko lang ito. Suspect ko kasi palagi kasing uminit tong cellphone ko dahil sa kanyang deteriorating condition ng battery niya. So, baka affected ang screen dahil doon sa palaging umiinit ang phone. And the battery is actually for replacement na. Palagi na akong nire-remind ng cellphone ko na kailangan ng dalhin sa service center kasi deteriorating na yung baterya niya. Nagtanong ako sa service center ng Samsung magkano yung replacement ng display screen. It's more than 15,000 pesos para na rin bumili ka ng bagong cellphone. Kung battery replacement lang, nasa 4,000 pesos. Pero nakakasiguro ka na it's genuine battery yung ipapalit. Kung doon ako sa cellphone repair shop sa mga malls, nasa 2,000 pesos. Pero di naman genuine yung gagamitin nila na baterya na replacement. Baka ganito na rin ang gagamitin nila. And this only cost about 300 pesos. Gagana kaya ito? Una sa lahat, mag-subscribe muna kayo sa aking channel para suportahan ito. You may also join this channel as a member to avail of exclusive perks like priority in comments reply and early access or exclusive access to some videos for members only. You can also help fund some projects here by sharing super thanks. Wow! And I decided to replace the battery of my phone by myself. Nakagawa na rin ako dati na mag-replace ng cellphone batteries. Pero cellphone repair is so delicate, kunting mali lang, masisira na yung phone. Baka ito na ang last na pagre-record ko using the phone. Often, ang aking first impression nitong replacement battery, it looks like genuine. But sometimes, looks is deceptive. Malalaman natin to later once ma-compare na natin to with the original na nasa loob ng phone. Pero saludo ko sa seller nito kasi maganda yung packaging ng product. Silyado pa yung battery. Tingnan mo. And this battery is assembled in Vietnam based on the label here. And nilagay pa siya dito sa plastic at dito naman sa supposedly sa kanyang original na box. And this box is put inside in another box. Kasama na itong mga cellphone repair kit. Merong screwdrivers na maliliit at saka itong prying tools na plastic. And this slow drying glue or adhesive. So, shipment is good. Maganda ang pagka-pack nito. Nabuksan ko na to dati. So, kasi nag-open siya because ang glue dito ay ano na siya, parang nawalan ng bisa o baka siguro dahil sa init ng phone, so nagda-dry yung glue dito, yung adhesive, so natanggal. So ginawa ko, binuksan ko to at nilagyan ko to ng double-sided tape. Pero ito ngayon na naman, tingnan mo, open na naman siya. So ito na, binuksan ko, madali lang nabuksan kasi partially open na siya. At itong double-sided tape dito, medyo ang iba is natanggal na dito, so wala na siya. Ito yung cover. Then on the other side, ito na yung main part ng cellphone. The battery is here. Ito, andito yung battery sa ilalim. Kikita partially yung battery. This is a ribbon cable. Ito. May connector dito. Then this is the NFC antenna. So obviously, para ma-access mo yung baterya is tanggalin tong ribbon dito. Then also the NFC cable here, tatanggalin natin. So pag-remove natin is from here. Kasi nasa banda dito ang baterya. So dito tayo magsimula magtanggal papunta dito. So ito na, partially tinanggal ko tong kanyang wireless pad charger.
Meron siyang terminal dito. Tinanggal ko yan. Ito, terminal siya. Then also here, meron siyang terminal. Then, pwede mo nang gawin ganito. Then, all you have to know is, ang gagawin mo na lang ngayon is tanggalin tong tatlong ribbon cables here. Tong flex cables. But you can do that by removing this metal sheet cover here first. Para matanggal mo rin yung connection ng terminal ng baterya. So that's the first thing you should do. Kailangan tanggalin yung baterya. Natanggal ko na yung metal cover at saka tinanggal ko na rin yung wireless pad completely para walang hassle sa gabal. Now I have to decide kung tatanggalin ko yung baterya without removing these flex cables. These flex cables are connecting the main board and the sub board here sa baba. Then, I cannot pry the battery from here kasi meron ditong cover ng S-Pen. So, tatanggalin ko to para madali yung pagtanggal ng baterya. Kung pwede matanggal yung baterya na hindi na kailangan itong tanggalin ng mga flex cables, yun ang gagawin ko. Pero kung hindi, tatanggalin ko tong mga flex cables o tatanggalin ko muna tong cover dito, metal cover dito ng sub board. So, ito na. Tinanggal ko tong cover dito ng S-Pen, ito siya. Then ito rin yung covered sa subboard niya, tinanggal ko na rin. Ito. Okay. Tinanggal ko na rin kasi mahirap kasi tanggalin to. Kailangan tanggalin mo muna tong cover para matanggal mo ang fly connect or flex cables here. So, tanggalin ko to dito. Ito yung tatanggalin ko. This one and including this one, ito yung sa charging port to no? And also this one. Kung sa gabal sa pagtanggal ng baterya, kasi ang baterya hindi madali tanggalin, nakadikit na masyado. Hindi mo basta-basta matanggal. Ito na, natanggal ko na lahat. Tinanggal ko na lang dito yung mga boards. Ito yung para sa board sa microphone at saka speaker. Okay, then itong charging port, tinanggal ko na rin yung charging port. Okay. Ito na lang ang isang cable na natira. Actually, pagtanggal ng baterya ay struggle. So, ginamitan ko ng hair blower para lang init yung adhesive at saka mag-melt siya. So, natanggal ko yung battery. So, iinitin ko lang ito ulit before ko ilagay itong bagong battery. Parehong-pareho naman ang size nila. Oh. Tingnan nyo. Ang bago ito nasa taas. Okay. Nag-ano na siya. Bloated na talaga yung, original. Oh. Bloated na. Okay. So, ang specs na lang, titingnan natin. Again, this is the original. Ito yung replacement. Titingnan natin ang kanilang specs. Anong diferensya? Yung isa, 2024 ginawa. Yung original is 2020. The model number ng original is ABBN985ABY. Yung replacement is ABBN985ABY. So, perfect. Pareho sila ng specs. Titingnan mo. What's the difference is mas malaki or bold yung font ng characters na original, while yung sa replacement, titingnan nyo yung mga letters niya, hindi siya bold letters, di ba? Yun lang ang diferensya. Ang nangyari, yung replacement ay medyo mahaba. Tingnan nyo, wala nang space dito. Dati may space to eh. Kasi pag ilagay natin yung yung original, ganyan lang oh. So medyo mahaba yung replacement. Pero okay lang, nagkasya pa rin siya. Pero wala lang space ito. Di ba dito may space siya. Yung original ito wala nang space eh. Nabalik ko na yung lahat ng parts. Ang cover na lang. So temporarily, i-turn on ko to para masubukan natin. Okay.
ibalik ko lang temporarily. Kasi actually, wala na namang connection dito. Ang sa cover, sa back cover niya, wala nang ibang connection except this one. Itong second microphone niya dito. So, temporary lang yan. Then, I'll turn it on. Tingnan natin. Power on. Okay. Yun. Kita nyo agad. Nag-on siya. Let's wait until it is fully operationalized. It's booting. Let's see. Oh, walang laman ng baterya. Oh. Titingnan mo. 23% lang. So, kailangan kong i-charge to. Let's say, Facebook. So, ito-charge lang natin to. Ang gagawin ko is, linisin ko to. So, tatanggalin ko to mga old na glue here, yung old na double-sided tape. Then, lagyan ko ng ulit ng bago. So, super fast charging ngayon ang baterya. Then, we change to charging only. Para may extra protection yung battery mo, you go to settings of your phone, then scroll down, you go to battery and device care, then you tap battery, nakalagay dyan protect battery, and it says here to extend the lifespan of your battery, limit the maximum charge to 85%. So every time mag-charge ka, hanggang 85% lang ang charging, okay? Pang-apat na beses na itong pag-charge ko sa baterya ng phone. And every time hanggang 85% na yung charging using either wireless charging or gagamit ako ng cable. And so far so good naman ang charging at saka discharging. Yung operation ng baterya is normal, hindi siya iinit unlike before yung lumang baterya na pag ginagamit ko ng maigi at saka matagal, talagang iinit yung baterya and it will come to a point na mag-stop nga siya ang operation dahil umiinit yung phone. Practically, nakasave ako ng 2,000 to 4,000 pesos kasi ako na ang nagpalit ng baterya sa phone. I think you can also do it, basta careful lang. The next possible thing to do is to replace the LCD screen of this phone. Basta makakita ko ng good replacement. Para sa katanungan, mag-comment below. Daghang salamat, bye.